Iba naman po kami ng topic, Congressman Kimbo. Kayo po bilang chairperson ng Committee on Ways and Means. Kayo ho ba'y pabor dun sa pagbuwag sa travel tax na isinusulong po ni House Majority Leader Sandro Marcos? And kailan po namin inaasahan na didinggin po ito sa inyong komite? Yan po ay papunta po sa ating committee. I am absolutely 100% in favor of the abolition. Ito po talaga hindi dahil ito'y popular, but nakita po namin sa lahat ng computation po talaga na mas nagbe-benepisyo at mas malaki pa ang kikitain ng gobyerno pagtatanggalin ng travel tax. Isipin po ninyo, more than 25% ang ating mga travelers ay mga bata. Kapag tinanggal po natin yung 1,620 sa isang plane fare, pag tinanggal po natin, ang pinakamura po na nakikita natin pamasahe papuntang Singapore o Bangkok, 8,000, 9,000 may makikita kayo. Pagbawasan po yan, 20% reduction. Meaning, mas maraming tao ang makakabiyahe. So mas dadagdag ang mga kikitain ating mga travel agencies, ng ating mga airline companies. So yun po ang overall for the 7.5 billion na mawawala po natin pag tinanggal po natin annually. Sa computation po namin, yung dadagdag in terms of income tax, dahil mas malaking kita, aabot po ng 22 billion. No-brainer po talaga siya, no-brainer. Pagdating po. At saka tayo na lang po ang nagkokolekta ng tax for outbound travel sa buong ASEAN. So, di ba Wala may na pong treaty yun? nangongolekta niyan. Oo, kasi di ba may treaty yata ang ASEAN na tatanggalin na yung travel tax para sa mga ASEAN member countries? Ito Tama po ba? ay isang agreement. Hindi naman po sa treaty, pero hindi, okay. may kasunduan na po lahat. Hmm. Pero in reality, tayo po yung nalulugi kasi yung iba nating ibang mga kalapit bansa natin, nakakabiyahe sila ng walang problema. Yung sa atin, nagdadalawang isip kasi marami ang nagiging hadlang because of this. So like as we said, hindi na ho siya sufficient. I mean, hindi na siya justified. Dati kasi, inimpose po yan nung panahon nung dating the Marcos Sr. dahil noon, ang nagbiyabiyahe lang po noon, nung 70s, ay mga ultra-rich. Mas matanda po ako sa inyo, pero nung ako po nasa elementary at nag-aaral po ako, kapag meron, sa klase ko, mas swerte kung may isang makapagbiyahe. At kapag makapagbiyahe po yon, pag uwi po noon, lahat kami nag-aabang ng kanyang kwento. It was just so difficult. So then, Kakaunti pa kasi economically to din yung travel. eroplano But today, noon. everybody travels. So, Tsaka, malaking sagabal po ito pagdating sa ability ng ating mga kababaeng magbiyahe. So in short, hindi din masasabi na malaking kawalan kung sakasakali na mawawala talaga kasi itong travel mababawi tax. din. Meron pong initial na kawalan, pero mas malaki po over the next 18 months ang mas makokolekta. At higit pa doon, yung travel tax, inimpose natin for 3 areas. Inimpose po natin yan for tourism infrastructure, at saka pangalawa po ay para po sa education-related tourism, at yung pangatlo po ay para po sa NCAA or para sa culture. Lahat po yan ay napopondohan na po ng GAA natin. Hindi na po kailangan ng additional earmark tax na babayaran ng ating mga kababayan para mapondohan po ito. So, sa kahit anong anggulo po, talagang napaglumaan na po itong tax na ito. Kailan niyo po target na ipasa ito kasi kasama po siya sa LEDAC bills? Yun yung mga priority ng priority Congress measures. ngayon. Yan po ay ating priority. Inaantay na lang po natin. Nandun na po siya ngayon sa Committee on Tourism. Pero ang ating po dyan is may automatic referral po sa amin. Mamadaliin po namin yan. Ang overall target po dyan, tinutulak din po yan ng ating majority leader na si Congressman Sandro Marcos. Sa talagang pangunahing nagtutulak dyan is I'm very, very sure bago matapos ang first regular session, ibig sabihin bago kami mag-June break, yan po ay naipadala na namin sa Senado. Ayun. Para sa kabatiran ng mga kababayan natin, yung mga tax measures kasi, pag bagong tax, kailangan manggaling muna sa Congress. Although, pwede na ngayon magsagawa ng mga pagdinig ang Senado tungkol sa mga tax measures, pero madadala nila sa plenary yun kapag naakyat na ng Kamara. Tama ho ba? Tama po kayo. May 3 bagay po na nanggagaling lang sa lower house, ayon sa saligang batas. Number 1, of course, impeachment. Number 2 is appropriation. It has to come from the lower house. At pangatlo is taxation. At ang dahilan po dyan is kinakailangan po yung representation. Ibig sabihin, bago po ipasa ang isang batas,
kailangan po mas madinig yung individual district sentiments para po ito itakal ng Senado. Yun pong napaka-unique po ng taxes at saka ng appropriation at saka ng impeachment. Ayan. And with that po, Congressman, maraming pong salamat sa inyo pong panahon sa amin. Lagi po kayo mag-iingat, Kong. Kayo rin po, maraming salamat. Salamat po at Magandang umaga regards po kay Congressman Rudy. Congressman tuloy. Kay Attorney Rudy. Yung kapatid niya. Ayan, yan po Salamat si House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo.